nagbabalik ang Good Morning Boss dahil ngayon ay Thursday. Ibig sabihin today is Cooking Master Boss at may mga makakasama tayo ngayon from Street Chef. Tuturuan nila tayo ng mga paborito nating putahe with a twist. Kaya naman this morning kasama natin si Carla and Chef Trisha of again Street Chef. Good morning, girls! Morning po. Morning po. Okay, so tatanungin ko muna si Chef Trisha. Chef, ano bang ituturo at lulutuin mo for us this morning? Yung lulutuin ko po ngayon is adobo sa puti, yung bestseller po ng resto namin, and yung dinuguan sa kawali. Okay. Dinuguan sa kawali at adobong puti. Teka lang ha, tatanong ko muna, bakit dinuguan sa kawali? Dinuguan sa kawali, ma'am, kasi crispy po. Yung sa kawali namin kini-crispy yung pinaka-pork. Ayan, sige, wag na natin patagalin pa. Unahin na natin ang dinuguan sa kawali. Carla, nakapangalan ko. Ano-ano ba yung mga ingredients na kailangan natin for our dinuguan na kawali? Ang Sa kawali. ingredients po para sa dinuguan na kawali is of course ang dugo po ng baboy and garlic, Red onion. then red onions, then mga seasonings, pampalasa. And At- patis. Okay, so Trisha, kanina pre-prep na natin yung karne ng parang nga si dinuguan. Pero gusto ko lang itanong, anong klase ba o anong parte ba ng baboy itong ginagamit natin para sa ating dinuguan? Liempo po. Yung liempo. Okay. Sabi mo, crispy yung dinuguan ninyo. Ano bang ginawa mo muna? Ito ba i-fry natin, pinakuluan bago i-fry? Ano ba yung cooking method na ginawa mo? Pinakuluan po muna namin, ma'am, with salt and pepper. Then, pre-night na po namin. Okay, so dahil ito na, luto na yung ating pork, ang gagawin na lang natin, mga boss, is gagawin na natin yung sauce. Again, ang ginawa po ni Trisha para maging crispy, pinakuluan. Pagkatapos niyan ay fry. So, Trisha, let's start. Ano bang una natin gagawin for our sauce? Siyempre, kailangan natin ng ating, yan, ilalapit ko na. Uunahin ko po yung dugo. Ikaw, Carla, marunong ka din ba magluto nitong dinuguan? Opo, kasi po kailangan din po kasi namin malaman kung ano yung lasa at paano din po siya lutuin. Okay. Ayan. So, ito kailangan natin palaputin. Tama? Yes po. Yes po. At pagkatapos nito, pag pinalapot na, ilalagay na natin, syempre, yung mga pampalasa. But of course, ito, imimix muna natin hanggat lumapot ang ating sauce. Of course, ito yung star ng ating dinuguan. Tama. Ito talaga yung nagpapasarap yung sauce. Naku, can't wait. Kasi crispy dinuguan, parang bago to kakaiba to. Opo. Oo, Kasi diba? po, usually po kasi yung mga dinuguan, yung ginagamit po nila na laman is yung mga laman loob ng mga Oo, yun nga yung gusto kong itanong. Yung karne Yes po. na ginamit nyo, hindi laman loob, tama? Hindi po. Mismong pork po talaga siya at liempo po siya. Then, kinrispy po siya. Para may twist po na mas masarap. At saka para makuha yung crispiness. Ayan. Ito, kumukulo na yung ating dugo. Siyempre, ilalagay na natin ang Yung ating ceiling green. ceiling green. Para mag-blend yung anghang niya at yung mga lasa na nilagay ko sa dugo. Oo nga. Masarap yan. And of course, ito lalagay na yung onion. Ayan. Bakit hindi mo ginisa? Gusto ko lang itanong kasi usually pag meron ditong onion at meron ditong garlic, ginigisa Bakit ito hindi mo ginisa? Sa amin, ma'am, kasi mas masarap kasi, ma'am, pag hindi po namin ginigisa. Okay, para mag-blend lang siya, magdagdag lang ng flavor doon sa sauce. Ayan. Ano ba next na kailangan mo? Okay. Anong nilagay niya, Carla? Suka po. Suka. Ito, kahit anong suka lang. Kasi Yes yung iba, meron silang special suka Ito, normal suka lang na nabibili natin Pero po, sa pag supermarket. nilagyan po natin ng suka, dapat po, hindi po natin naluin. Okay. Para hindi magbuo-buo, tama? Hindi po. Kasi po, meron po kasing, lasa po Okay. kasi na parang pagka hinala mo po kasi parang sinasabi nila nahihilaw yung dugo. Okay. Pero yung iba naman, kaya hindi daw nila hinahalo para hindi naman magbuo-buo. Alam nyo yon? Yung minsan Opo. nagbubuo-buo siya. Ayan. Okay. So, paano natin malalaman kung okay na yung sauce at pwede na ilagay yung seasoning at yung patis? Pakuluan lang po natin siya for about 3 minutes. Tapos po, check po natin kung medyo malabnaw na po siya.
Then, Okay. pwede na po siyang ilagay sa crispy na pork. Napakadali lang pala. Yes Again, po. so, recap lang. Para gawing crispy, kailangan again, para gawing crispy ang ating dinuguan, kailangan natin pakuluin, i-fry, set aside. Ngayon naman, gagawin na natin, ginagawa na natin yung sauce. Ang unang ginawa ni Chef Trisha is nilagay niya yung dugo. Next is yung ceiling green. And then, nilagay niya na, of course, yung papadagdag ng lasa, yung ating onions, garlic, and suka. At after 3 minutes, Then, pwede after natin po, ilalagay ang seasoning. seasoning, of course. At may nakuha pa tayong tip, mga boss, no? Huwag nating hahaluin pag nilagay na ang suka. Oo, after 3 minutes pa bago natin siya pwedeng haluin ulit. Ayan. Naku, Trisha, ang bango-bango na. Naku. Ako, favorite ko tong dugo. Actually, lahat ata ng pagkain favorite ko. Kaya naman ako, very heavy ang breakfast natin. Pero ito, pwede naman tong pang breakfast puto tsaka dinuguan. 'Di ba? Mhm. Okay. So, ayan, nalagay na natin. Tapos na lahat ng ingredients at pangpalasa ng ating sauce. Pwede na natin ilagay ang ating, on top lang. Hindi na minimix sa kawali. Po. Tama? Bali, kayo na lang po yung magmi-mix. Kasi po, usually po kasi mga kumakain po ng crispy dinuguan sa kawali po namin is minsan sauce na lang po yung titikman nila. Masarap na siya. Okay, And gets what if ko po na. kung may kasama pa po siyang pork? Nako. Ayan, ito na. Very simple ang kanilang dinuguan sa kawali. O, diba? Napakadali, mga boss. Pero, syempre, hindi lang yan ang ituturo sa atin ni Trisha at ni Carla dahil tuturuan din nila tayo kung paano magluto ng adobong puti. Puting adobo. Okay, so, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Carla, ayan, pinapakita niya pa ang aming ginawang dinuguan. Pero, let's start na sa ating adobong puti. Ano-ano ba yung mga ingredients na kailangan natin, Carla? Ang kailangan po natin sa adobong puti is suka, tapos po patis, then garlic, and water. Okay, ayan, alam na natin ang mga ingredients. Ang procedure sa pagbabalik ng Good Morning Boss. Welcome back to Good Morning Boss. Siyempre kasama ko pa rin si Chef Trisha at si Carla. Ngayon naman tuturo nila sa atin itong kanilang second dish. Again, Carla, ulitin lang natin. Ano-ano nga ulit yung mga ingredients na kailangan natin for our adobong puti? Ang ingredients po natin is pork, suka, then minced garlic, and seasoning. First Pork? po, Okay. fried po natin yung pork. Okay. Pork, suka, seasoning, and may patis? Water. May And water. patis po. Okay. Carla, tanong ko lang. Bakit adobong puti ang tawag ninyo dito sa inyong adobo? Yung adobo po kasi is, sa Pilipino po talaga, is may toyo po. So, sa amin po, hindi po namin siya ginamitan ng toyo. Instead of toyo, is patis po yung ginamit namin. Okay. Wow. Naku, ngayon ako makakatikim ng patis ang gamit. Sino-sino ba nakakaisip ng mga ganitong klaseng konsepto? Yung mga Chef din din po nyo. namin. Oo. Actually, nakakain na ako dito sa inyong restaurant at talagang gustong-gusto ko kasi nga, ang sasarap ng food. Kumbaga yung mga Filipino dishes, parang ginagawa yung gourmet, may twist, may fusion, di ba? Ayan, ito si Chef Trisha, niluluto niya na Yung yung pork. Anong parte ng baboy ito? Liempo pa rin po. Liempo pa rin. Tapos ito, kailangan crispy talaga. Hindi naman. Sa ngayon po, sa ginagawa niya po, hindi po kailangan masyadong crispy. Kasi po, kailangan na po natin siyang medyo mag-brown lang yung pork. Okay. Then, later po, isa-set aside niya po yan. Okay. Tapos after doon, yung sauce naman. Yes po. Ayan. Wala po kasi siyang sauce. Okay. Parang dried pork po siya. Then, malalaman mo lang na masarap siya pagka natikman mo na yung pork niya. Parang nanunuot na yung lasa. Ayun, ako. Galing naman ni Chef Trisha. Ayan, so ito, ngayon, ang ginagawa niya lang is, tapos na, nag-brown na, pwede na daw yan. Set aside, ilalagay niya na, isosote niya na yung garlic. Garlic lang, wala nang, okay, garlic lang.
Nako, syempre paborito nating mga Pilipino talaga itong adobo. At ngayon, syempre panibagong recipe na naman ng adobo ang ating matututunan. Ayan, ngayon naman ilalagay na ni Chef ang patis. Patis. Parang kakaiba talaga. Hindi ko ma-imagine kung anong lasa niya. Parang wala naman tayong dish na ganito sa Pilipinas, no? Yes Yung parang po, patis binigyan lang natin yung siya ng nilalagyan twist yung adobo. Oo, patis yung nilalagay sa, well, meron naman, pero not in adobo. So, this is new. Okay, tapos syempre tubig, of course. Kung gaano daw kadami yung patis, ganun din yung tubig. So, gaano karami itong patis na to? Yung nilagay niya po, mga 3 spoon. 3 teaspoon of patis, and then, syempre, dapat ganun din yung tubig. 3 tablespoon. And, of course, suka. Kung sa ating normal na adobo, toyo at suka po yung ginagamit natin. Pero sa kanila po, suka at patis. Pag nalagay na rin po yung suka, wag din po natin siyang haluin. Hayaan lang po natin siyang mag-boil at antayin mag-brown. Kumbaga, parang hinihintay natin o gusto natin talagang kumapit doon sa pork yung lasa nung sauce o nitong mga pampalasa na ginamit natin. Okay, again, recap. Ang ginamit po natin is of course pork, liempo. Ang ginawa natin, frinay natin siya, set aside, then nilagay na natin yung ating garlic, patis, seasoning, at of course, suka. Ngayon, hinahalo na lang natin, hinihintay natin hanggang ito ay mag-brown. Very simple dish. At balita ko, wala siyang sauce. Pero again, ang sikreto po ay asa karne. Doon natin matitikman kung masarap ba talaga itong adobong puti. Well, I'm sure na masarap yan dahil again, nakakain ako sa restaurant nila at lahat naging favorite ko. Talaga namang nabusog ako doon. Kaya naman ito, mga panibagong putahe na naman. Mamaya matitikman ko din yung adobo nila na sabi nila, sauce pa lang, ulam na. Ngayon naman, adobong puti. Oh my, ito na, tapos na. Pero since efficient at napakabilis gumawa nito ni Chef Trisha, meron na siyang niluto para sa akin lang kanina na adobong puti. O, diba? So, ano pa bang hinihintay natin? It's tikiman time! Unahin na natin sa ating dinuguan sa kawali. Carla, pwede mo ba akong bigyan? Sure. Okay, ito ay ilapit na natin to ha. Yan mga boss, sana may natutunan kayo sa amin this morning. 'Di ba? Napakadali at nako, panibagong twist sa adobo sa dinuguan ninyo. Usually actually talagang dinuguan matagal siyang lutuin pero nakita nyo naman yung niluto ni Trisha kanina, 'di ba? Parang in less than 10 minutes luto na ang ating dinuguan na aking titikman na. Trisha, can you do me a favor? Pwede bang hawakan mo yung mic ko? Nag-usap ba? Okay. Ay, ang sarap. Very crispy nga. At, parang sauce pa lang. Pwede ng sabaw ng kanin. Crispy. Yummy. Thank you so much, Trisha. Pero syempre, before yan, ito naman. Naku, Carla, next time, ikaw naman na magluluto for us, ha? Mas better po kung yung adobo sa puti is ididip po natin siya sa suka. Ay, nako. Sabi nga nila, lahat daw ng dinitip sa suka o ginagawing sausawan ng suka ay masarap. Kaya, yun lang. Alam mo, masarap to sa kanin talaga. Ay, ang sarap. Trisha, ang galing mo naman. Siguro next time invite kita sa bahay pagluto mo ako nitong adobong puti. Thank you so much, Carla and Trisha. Maraming salamat. Siguro invite our viewers na bumisita sa inyong restaurant. Carla? I-invite ko po kayo na magpunta po sa Street Chef Resto Bar sa Mandaluyong po sa San Rafael. Sa San Rafael po, malapit po siya sa Mandaluyong City Hall. Then, please also like us on Facebook, Street Chef Philippines po. For the,
yung mga reservations po or mga may events po, pwede po tayo mag-message doon or text nyo na lang po kami sa number na 0905-345-CHEF. Ayun po. Okay, so Trisha, ano-ano pa ba yung mga ulam o mga pagkain na pwede nilang matikman bukod sa adobong puti at sa dinuguan sa kawali pag sila ay pumunta sa inyong restaurant? Nagsaserve din po kami ng dinakdakan, sinuglaw, yung mga specialty po namin, spicy tapa, buffalo wings, then sisig, hotdog salpikaw, at marami pa pong iba. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss, pumunta na kayo sa May Mandaluyong at tikman ang masarap na luto ni Trisha at ni Carla. Mga boss, magbabalik pa po ang Good Morning Boss para sa tuloy-tuloy na balitaan, pagbibigay ng impormasyon at talakayan. Kaya mga boss, dyan lang kayo.